Mga ka-Angel, tara! I-discover natin ang most mysterious lake sa Canada. Let's go! Yan! Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada immigration o Canada border po tayo, mga Indian. So, yos! So, yos, mga Angel. 360. Hula ho mga ka-Angel. Tara, explore natin ang Osoyoos, British Columbia. Let's go. I-discover natin. Soyos. Oo, abot yun. Hanggang dun sa kabilang bundok. Wow, panalo mga ka-Angel. Ang ganda ng view talaga, oh. Overlooking talaga. Soyos mga ka-Angel, British Columbia. Driest city in Canada. Ganda. Hula ho! Hoy! 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 Di pa tayo pupunta? Bababa yan? Ayan, punta tayo sa beach. Ganda mga ka-Angel. Dito kami nag-check-in dito sa tabi lang po nitong beach na ito. So walking distance lang. Ito namin mga ka-Angel. So yos mga ka-Angel. So yos. 360 tayo. Uy, hindi inaw. Dito, Angel, oh. So tara mga Angel, explore natin yung Osoyoos, ang driest city ng Canada. Bakit po? Kasi po ay base naman po sa nakikita nyo, parang disyerto, at saka yung precipitation po ay mababa at below 250 mm lang po annually. Ibig sabihin po less rain po dito at less snow. Kaya isang kumbaga driest kumbaga secondary city ng Canada. Let's go mga Angel. Alam niyo mga ka-Angel, itong Osoyoos ay di boundary na po dito ng Canada at US. Tapos may lake po dito mga ka-Angel, ay tagos po yan sa US, dyan po sa state po ng Washington. At tagos po yan hanggang doon sa city ng Oroville, Washington. Kaya mahaba at malaki rin po ito. Yan yung lake mga ka-Angel, oh, yan. So yung lake, mahaba-haba talaga po yan. Tsaka alam nyo mga ka-Angel, at pagka nakatira kayo dito, tawid-tawid lang po kayo talaga sa US. Kasi andito po yung border na. Yung border ng Canada at US, yung kung saan kayo tatawid, yung highway BC 97. So ito mga ka-Angel, at pumesto tayo dito sa taas po ng hotel namin. Ayan, para mas maganda yung overlooking. So dyan po yung parkingan, dito yung hotel mga ka-Angel. Ayan, yan yung hotel namin. Tapos yung kumbaga itong area nito mga ka-Angel, kumbaga sa kabilaan mga ka-Angel, tagos po yung lake, Osoyoos Lake. Osoyoos Lake po yung nandyan, magkailang pangalan niya. So ayan mga ka-Angel, at tuloy-tuloy tayo sa pagdadrive. At papunta tayo dadaan tayo ng downtown Osoyoos. At after that,
bibili muna tayo pala ng mga souvenir mga ka-angel. Yung magnet na pangalan ng Osoyos dito sa downtown, and then after that ay on the way na po tayo sa Spotted Lake. At malapit lang po dito sa city ng Osoyos yung Spotted Lake. At tinatawag nilang pinaka-misteryosong lake sa Canada. Bakit po? Dahil po ay kumbaga sacred po kasi yung lugar at kakaiba po siya mga ka-angel, at one of the mineral rich lake in Canada or even in the whole world mga ka-angel. At saka may mga nagsasabi sa area na ito na may healing power daw yung lake. So tara, explore natin mga ka-angel. So dito na tayo sa downtown po ng Osoyos. Paparking muna tayo dito at bibili tayo ng souvenir. Let's go mga ka-angel. Parang bump siya, no? Oh, dali. Tara mga ka-angel, tawid tayo at andun yung mga kasama natin. Ihatiin tayo ng magnet na souvenir. So yun mga ka-angel, nakabili na tayo ng magnet at pati yung mga friends natin. So tuloy-tuloy yung pagka-drive natin. At papunta na po tayo ng Spotted Lake. So at before the Spotted Lake ay stop din po tayo dito sa overlooking din po para makita po yung view ng Osoyos at saka yung part po na disyerto. At yun na nga ang pinakamalaking desert sa buong Canada at true desert ng Canada. So tara mga ka-angel, explore natin yung place at tingnan natin kung ano yung itsura at saka doon po sa Spotted Lake. So ayan mga ka-angel, at andito pa rin tayo sa Osoyos. So mag-turn left po tayo doon sa intersection at mag-merge tayo sa Highway 3. So yung Highway 3 mga ka-angel ay from malapit po sa Alberta yan at all the way po yan sa Hope, British Columbia. Mahaba-haba rin to mga ka-angel, at ito yung pinaka major road sa south po ng Alberta at saka British Columbia, o yung tinatawag nilang Crownes Pass. At marami pong mga tourist spot po dito sa Highway 3 na ito. Pagka titignan nyo talaga mga ka-angel, talagang kulay talaga ng disyerto yung lugar. Tapos yung mga puno parang maliliit lang na halaman na tumutubo usually sa mga maiinit na lugar like sa disyerto. So ayan mga ka-angel, at nakaano na tayo na sa Highway 3. So dire-diretso lang po ito, paakyat po ito. Pupunta po tayo doon sa bundok na ito. So ganito kami mga ka-angel sa mga friends. Talagang pagka po nagkakasundo kami sa araw at walang mga pasok, ito lalarga kami talaga mga ka-angel kahit saang lupalop pa yan dito sa Canada, as long as na yung walang mga pasok. So panay ang explore namin ng British Columbia mga ka-angel. Kasi maghahunt kami ng mga yung mga leave sana dahil fall season, kaso hindi pa siya masyadong nagyayelo. Parang pa-start pa lang yung magyelo yung mga puno, kaya mas maganda kung the next week siguro or the next 2 weeks sana. But anyway, dahil alangalin din kasi yung mga pasok ng mga other friends, kaya ganun. So ganun pa man mga ka-angel, at enjoy pa rin naman dahil convoy kami at
at banding sa hotel, ganyan. So ganoon mga ka-angel, kasi para na kami talaga mag-anak talaga yung turingan namin dito. So nasa Highway 3 tayo mga ka-angel, at ito umaakyat na tayo ng bundok. Yan mga ka-angel, ito na yung parte ng disyerto. So sakop na dito. Ayan, so mainit dito ngayon mga ka-angel, at ramdam mo talaga na kung sa Calgary ay medyo malamig, pero dito mga ka-angel ay medyo talagang mainit ang temperature. Ramdam mo talaga yung pagiging disyerto. So tuloy-tuloy pa rin ba yung pag-drive natin mga ka-angel, at malapit na pa tayo sa overlooking sa disyerto. Tapos after that sa Spotted Lake tayo mga ka-angel. At sana malapitan natin yung Spotted Lake. Nakukonfuse din ako mga ka-angel kung ano ba talaga yung meron doon. So yun mga ka-angel, at andito na tayo sa overlooking. So makikita nyo yung Osoyoos Lake. Yung yan, yung lake ng Osoyoos. Tapos dyan po yung disyerto na. Yan mga ka-angel, at ang ganda ng view mga ka-angel. Parang nagbu-blue yung Osoyoos Lake. Tsaka kita nyo yung, yan po yung part ng disyerto. So nag-stop over kami dito sa viewpoint at picture-picture, taking videos. So ayan mga ka-angel, at napakaganda dito. So drive tayo ulit mga ka-angel, at on the way na tayo sa Spotted Lake. Very interesting place din po yan, dahil very unique na lake sa buong Canada. At pagka titignan nyo po talaga yan sa map, ay parang may mga kumbaga spot siya, pabilog dun sa surrounding yung mismong lake. So tignan natin mga ka-angel. So hanap lang po tayo ng magandang parking mga ka-angel, para kasi wala siyang masyadong parkingan dahil parang may gate siya. At sana open siya mga ka-angel para makatingin tayo sa baba. Bucket list mga ka-angel, Spotted Lake, at may healing power daw po itong lake na ito. Very sacred at maganda, kakaiba po talaga siya mga ka-angel. So puntahan nyo po yan, nasa British Columbia po, i-search nyo lang po yan sa internet. So tara po sa baba mga ka-angel. So ayan na po yung Spotted Lake mga ka-angel, at based po sa mga facts ay itong lake na ito ay mataas po yung concentration ng mga minerals. So meron din pong mga nagko-contain din po siya ng mga magnesium, calcium, sodium sulfates, ganyan, at saka mga other minerals pa ay marami po dito sa Spotted Lake. Kumbaga sa pagkain mga ka-angel ay masustansya siya. So yun mga ka-angel, at maganda. Spotted Lake. So tinatawag din po nilang mga sacred lake dahil yung mga unang-unang tao ay talagang naniniwala po sila na may healing power po itong lugar na ito, itong lake na ito, dahil po siguro dahil sa mga minerals na meron siya. Tumigas nga siya. Oh, tumigas nga mga ka-angel, oh. Huli natin, Nico. Mga ka-angel, Spotted Lake. Oh. Oh. Pwede. This oil. Wow. It's good, right? Maganda. Pwede mag-change oil. Ito yung sinabi niya na Epsom salt pag naligo kay babad mo. Crystal. Ganun. Oo. Oo. Kinuhanan niya ako, tapos sabi ko, kuha nga ako doon. So, salt nga siya. Parang naliligo ka, babad mo. Epsom salt. Pwede. Ay, hindi yung oil na Ano yan? Yun pala yun. Oo.
Magagamot daw yung mga kasukasuhan dito. Oh, may healing property raw dito mga kanya, Spotted Lake. Wahoo! Kuha tayo ng salt. To salt daw to, Angel, oh. Parang ano to? So mga ka-Angel, itong Spotted Lake ay tinuturing din nilang parang saline lake. So ibig pong sabihin wala po siyang kumbaga tagusan or parang outflow para dumaloy. So nagre-rely lang po siya sa mga ulan, yung mga precipitation, kaya ganyan. So in that case po, nagkakaroon kaya parang umaalat din po siya. Dahil nga hindi siya nagmo-move, parang stagnant na lake, parang ganun mga ka-Angel. Kaya in that case, kaya nakakabuo siya siguro ng mga minerals at iba't iba pang mga kumbaga mga elements, mga ganun mga ka-Angel. 1 minute 37 seconds later. So yun mga ka-Angel, at natapos na tayo sa Spotted Lake at on the way na po tayo sa Oliver, British Columbia, ang tinatawag po nilang wine capital of the world. So bakit po? Dahil marami po siyang mga awards na natanggap worldwide, at saka marami rin po siyang mga winery, mga bentahan po ng mga wine. At of course dito sa area na ito mga ka-Angel, sa Okanagan na ito ay parang kumbaga Napa Valley dito sa version ng California, dahil po maraming mga vineyard, mga winery, mga kumbaga mga farm po ng mga fruits na ginagamit po sa paggawa po ng alak. So i-discover natin yun mga ka-Angel. At one more information ay na-recognize or parang dineclare po ni late Queen Elizabeth II nung nagpunta po siya dito sa Canada noon. So kaya kumbaga dahil po si Queen Elizabeth at that time ay siya po yung pinaka highest na kumbaga na leader dito sa Canada at head of state kumbaga, kaya ginagalang po nila yung pag-declare po ng the late Queen. So ayan mga ka-Angel, at pipicture natin yan. At plano ko siyang i-separate content o separate video mga ka-Angel, kasi para baka marami po siyang mga information. At least hindi tayo masyadong mahaba yung video natin na ma-upload natin sa channel, at para hindi kayo kumbaga mainip na mag-aantay yung isang yung isang picture na city or lugar. Kaya ganun na isa-separate na lang po natin mga ka-Angel. So yan po yung Osoyoos Lake sa left mga ka-Angel, at pabalik po tayo sa pinaka downtown dahil doon po tayo dadaan. Kasi po dito mga ka-Angel, pagka diretsuin nyo po ito ay tagos na po yan doon sa papuntang Vancouver sa Hope, British Columbia. So mapapalayo na tayo kasi pauwi tayo ng Calgary. So kaya kailangan nating bumalik at parang doon sa kabila po, doon sa baba po nitong dinadala natin, doon po tayo badaan na papunta po doon sa Kelowna. So doon po tayo dadaan sa Trans-Canada Highway para maiba naman po yung way natin, at baka makakita tayo ng mga magagandang view sa autumn, sa fall season. So mga ka-Angel, at balik po tayo doon sa Spotted Lake dahil po first time po natin makakita ng ganong lake na kakaiba po, at may healing power na sinasabi nila at very sacred. So nabubuo po yung mga ispat-ispat sa lake dahil po sa magnesium sulfate na parang kumbaga ginagawa niyang yung kumbaga malakristal mga ka-Angel, yung asin talagang namumuti, mga ganyan. At during the summer, doon po yung mga time talaga na paiba-iba po yung kulay, na based po sa mga internet ay
nagiging blue, nagiging green, may yellow, na nagiging itsura po yung mga spot po doon sa lake na iyon. At depende po din yan sa kumbaga yung pagbuo ng mga minerals doon sa lake na yon, kaya nagiging ganun po yung itsura, may spot, nag-iba ang mga kulay dahil po sa concentration ng mga iba't ibang minerals doon sa area na iyon, mga ka-angel. At yung mga kapatid natin mga First Nation ay sila po yung parang namamahala sa area na iyon, at tinatawag nila yung lugar na iyon na parang sa salita po nila na parang clicks, parang ganun, mga ka-angel. At parang mahirap bigkasin kasi dahil siya dun sa language na iyon. At nandun po sa information, mga ka-angel, pagka pumunta po kayo sa entrance, yung parang pinaka-gate niya, makikita nyo po yung mga information doon. At na yun lang nga, may healing power daw po doon sa area na yon, based din po sa mga nasabi ng mga nadatnan namin doon ng mga tao, at nagbigay sila ng mga additional information sa amin. At yun na nga, at halos lahat kami, mga ka-angel, yung mga friends, ay kumuha kami ng mga samples o yung parang mga parts po nung doon sa lake na buo, mga ka-angel, na kulay white. Parang kumbaga yung asin na tumigas, mga ka-angel. Parang Epsom salt. Parang ganun yung itsura. At sinabi nila na parang pwede raw yatang parang ibabad mo sa water, mga ganyan. Tapos ibabad mo yung paa mo, mga ganyan. So let's see, mga ka-angel, i-try natin yan. At very interesting. So yun, mga ka-angel. At papunta tayo ng Oliver na. Oliver, British Columbia, tulad ng sinabi ko, wine capital of Canada. At tingnan nyo pa rin yung mga paligid, mga ka-angel. May marami talagang mga taniman sa mga gilid-gilid. At yan, nakikita nyo pa rin yung kulay na maladisyerto pa rin yung mga bundok, yung mga lupa dito. At tingnan nyo man yung sikat ng araw, mga ka-angel, mainit talaga siya. At may init po yung temperature ngayon. At talagang itong area na ito sa Osoyoos, mga ka-angel, ay may katangian talaga siya ng isang disyerto. At based na rin sa pag-travel natin sa US, especially po sa Arizona and Utah, ay almost similar po yung itsura, yung mga nadadaanan namin sa highway. May mga ganitong itsura. So although dito sa may some parts po dito, especially dito sa along the highway, ay ginagawa po nilang taniman, kaya nagiging green po yung paligid kasi tinataniman nila, mga ka-angel. Kumbaga parang tropical, parang sa Pilipinas, mga ka-angel, pagka ganun pong mga weather, parang sa Pilipinas, maganda pong taniman talaga ng mga halaman, mga fruits, mga ganyan, mga gulay. Kaya ganun ang nangyayari dito, sinasamantala nila na yung weather. Kaya nagtatanim sila ng iba't ibang klase ng halaman dito, mga gulay, mga prutas, mga ka-angel. Kaya ganyan, no? So yun, at tulad ng sinabi ko, Osoyoos City is the driest city in Canada dahil po very low po yung annual average niya sa precipitation. At low snow, ganyan, low rain. Kaya ganun. Kaya dahil po siguro dun sa location niya tsaka yung kalidad ng kalupa dito, para maladisyerto, kaya ganun po ang nangyayari sa area na ito. So yan, very interesting, mga ka-angel. At siyempre very unique siya kasi hindi po unusual po kasi yung area na ito sa Canada. Kasi yung Canada, mga ka-angel, pagka Canada, pag una mong iisipin yung weather, malamig, mga ka-angel. So some parts po ng Canada, especially po dito sa area ng British Columbia na ito, ay mainit, mga ka-angel. So parang tropical ang itsura. Kaya kumbaga, tingnan nyo, mga ka-angel, yung bundok ko, yan, no? Parang patay na mga damo ang style. Kumbaga ganyan ang itsura. So mainit, mga ka-angel. At kung nandito kayo, ito mga ka-angel, pa-fall season na, medyo malamig na ang panahon ko. So paano pa kaya pagka summer dito? So mainit po talaga siya, mga ka-angel.
Kaya try natin i-discover to pagka summer kung paano siya kainit naman. So yun mahilig tayo mag-explore mga ka-angel. Kaya yun yung content ng video natin. Kaya kumbaga i-discover, exploring, let's find out kung ano yung yung saan nag-originate, mga ganun style mga ka-angel. Kaya yun, at nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. At nakakapag-share tayo ng mga information sa inyo lahat. At saka of course pagka mag-travel din, pagkakasama yung friends, happy kasi after that pagka pahinga sa gabi, banding, ganyan, kwentuhan, etc. Yung mga kids. Kaya ganun po yung mga ginagawa namin dito sa Canada mga ka-angel. Kaya like tulad po ng sinabi ko, yung mga friends na natin, ang pamilya na natin dito sa Canada. So of course naman mga ka-angel, at yung mga most of us nasa Pilipinas po, yung mga immediate na relatives. At siyempre second family natin na sila dito. Kaya lahat kami ay nag-e-enjoy mga ka-angel. At ganun talaga ang buhay mga ka-angel dito sa Canada. Find time para makapag-relax, makapag-unwind. Hindi lang po para sa ating sarili, para din po sa mga kids, para makapag-relax din po sila bago pumasok sa school o yung mga vacation sa school, ganyan, o summer break, ganyan. So ganun ang ginagawa namin mga ka-angel. At tulad ng sinabi ko, ang weather sa Canada, malamig man yan, ay maganda po yung weather dahil hindi po polluted. Kung may konting pollution siguro doon sa mga major city, pero hindi po siya worse mga ka-angel. Kasi po four seasons dito, may winter, spring, summer, fall. Kaya kumbaga nare-refresh po yung weather. Maalam mo mga ka-angel, marami akong kakilala nagpunta dito, may hika, awa ng Panginoon ay kumalma yung hika nila, yung iba nawala na totally. So maganda po dito sa Canada mga ka-angel. At ito, bakit ko sinasabi maganda? Kasi ito po yung nararamdaman natin ngayon dito sa Canada at sinishare ko sa inyo. At at least kung makakatulong sa inyo, kung naghahanap kayo ng mga lugar na pwede nyong itry, I highly recommend po yung Canada. Kaya ang dami mang issue sa Canada mga ka-angel, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Just keep on searching, keep on applying, and of course always pray to God. Alam niyo mga ka-angel, nung nasa Pilipinas pa tayo at nagbabalak na tayo mag-abroad noon, ang una ko talagang pangarap mga ka-angel ay yung Canada. Kasi siyempre, first world country, member po siya ng G8. At yung G8 mga ka-angel ay yung mga grupo ng mga kumbaga top country sa buong mundo. So andyan po yung US, yung Canada, yung Japan, yung UK, yung France, Italy, yung Germany at saka Russia mga ka-angel. So yan yung mga grupo ng mga top countries. So at during that time ay gusto natin pumunta dito kasi yung pag-base sa pag-search natin noon ay maganda yung quality of life dito. Kaya trinay natin mag-apply, pero very unfortunate dahil hindi tayo pinalad na makapunta dito kasi ang base sa nag-interview sa atin noon mga ka-angel ay wala pa tayong experience. So in that case ay nag-decide tayo na makipagsapalaran muna sa ibang bansa, at least para makapagkaroon tayo ng experience. And then yun, at magta-try ulit mag-apply dito sa Canada. Luckily mga ka-angel, nadali natin dito. Barat tulad po ng sinabi ko, dumaan po tayo ng butas ng karayom bago tayo nakapunta dito. Maraming trials, maraming obstacle na nangyari sa atin, pero hindi tayo nag-give up. Kaya sinashare ko lang to mga ka-angel para at least
meron kayong inspiration na never give up. Just keep on trying. We never know. God is good. Just always pray to God and it really works. Yun mga angel. So yan mga ka-angel, yung mga behind the scene na mga kuha ng drone ng friend natin. At napakaganda yung pagkakakuha, very inspiring at nakaka-relax pagka pinapanood natin yung mga ganitong bonding ng mga friends with the friends because tulad ng sinabi ko, sila na yung mga family natin dito sa Canada. At sana po at kapag kayo naman po ang pumunta ng Canada, sana ganyan din po yung magiging bonding sa mga friends ninyo at para mas masaya ang buhay dito sa Canada. Sa hirap at kinhawa, meron pa rin tayong mga kaibigan na nagmamalasakit at nagtutulungan sa bawat isa. Yun mga ka-angel, at sana nakapagbigay tayo ng inspirasyon sa inyo. At thank you very much sa panonood at hanggang sa susunod po na mga video natin. At may God bless you always. Hanggang sa susunod po na mga video. At always pray to God. It really works. God bless you po mga ka-angel. At thank you very much sa panonood. Hanggang sa muli. Mga ka-angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.